Hello Ate Lors, nanood po ako ng video ninyo. Parang emotional disconnection ang nangyari sa asawa ko. May paraan pa bang magkabalikan kami? Naandun po siya sa abroad at siya po ang may third party. Pero hindi po siya umaamin kahit halata ko na. Pasensya na po at salamat. Ako naman po ay willing magbago dahil meron din akong kasalanan na hindi kami magkaintindihan before. Pero hindi po ako nagtaksil sa kanya kahit minsan po. Ayun, eto nga no, dun sa sender, unang-una analyze natin ha. Kung sinabi mo nagkaroon ng emotional disconnection yung asawa mo dahil nung napanood mo yung video natin ay dun mo napagtanto na emotional disconnection ang nangyari sa asawa mo. So kapag ka ganito, na fall out of love na rin to. Wala na, disconnected, nag-withdraw na talaga eh. And then, malaking challenge to kung gusto mong magkabalikan kayo kung hindi na gusto ng misis mo, kung ayaw na niya sa'yo. Wala na eh, disconnected na. Pangalawa pa na makakadagdag dito ay nasa abroad. So LDR, ang hirap niyan. Paanong trabaho ang gagawin mo dyan para maibalik yung pagmamahal ng misis mo? Eh, nasa abroad to, may freedom, maraming nakikita. And then, eto pa, sabi mo ay ramdam mo at halata mo na meron namang third party. So, para sa akin dito, kung tatanungin mo ko dito, yung percentage na magkakabalikan kayo parang malabo. So, kahit na hindi mo siya niloko, pero napagod siya sa'yo, kaya nga nagkaroon ng emotional disconnection, kaya mo nga nasabi na nagkaroon ng emotional disconnection kasi napagod to. Kasi inamin mo naman dito na may mga kasalanan ka before na hindi kayo nagkakaintindihan. So nung nag-abroad, ayun na nga, di ba nakita mo dun sa video natin, gantong-ganto rin yung nangyari. Nung nag-abroad, nakalaya, and then nagkaroon ng lakas ng loob na iwan si Mister dahil nakaramdam ng kapayapaan. Tapos ng freedom, and then siguro nakakuha ng attention sa iba. So para sa akin dito, depende pa rin sa'yo yan, pero para sa akin dito, medyo maliit ang pag-asa na magkabalikan kayo dahil sa sitwasyon. So nasa sa'yo na yan kung gusto mong subukan, kung ano man to mga sinabi mo na hindi nyo mapagkaintindihan before, eh yun ang baguhin mo, and then tingnan mo kung kaya mong i-win back itong misis mo. Kasi pag ayaw, ayaw eh. Good luck sa'yo at kung hindi kaya, eh mag-move on ka ng maayos. Marami tayong mga video dyan sa YouTube about sa pag-move on. Magandang araw sa'yo Ate Lors. Pasensya na po. Ang tanong ko po ay meron po akong asawa at kasal po kami sa sibil, sa huwes. Si Mrs. ay 39, ako naman po ay 40. At 13 years na po kaming magkasama. May anak kami na lalaki, 14 years old na po siya ngayong taon. Naghiwalay po kami ng asawa ko. Ganito po kasi yon, caregiver po siya. May 30, 2025 niya po ako hiniwalayan kasi pagod na daw po siya. Malayo daw yung lugar na pinagtatrabahuhan niya at nagko-commute lang siya at matagal ang biyahe. Ang tagal namin nagsama, nag-iba na po yung ugali niya. Pagod daw siya pagdating ng bahay, palaging galit, hindi na po tumatabi sa pagtulog. At ilang araw, ilang linggo ang dumaan, lagi kaming nag-aaway kada gabi. Lumaki na yung away namin at pagod na daw siya at doon ay lumayas siya. Sinabihan niya po ako na mag-boarding house na lang daw siya kasi mas malapit sa trabaho niya. Hindi naman ako pumayag at doon kami nagkasamaan ng loob. Tuluyan na siyang lumayas at doon na rin siya umuupa malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Lumipas ang mga buwan, hindi na kami nagkita. Yung anak namin nasa akin. Minsan sa 3 buwan, pinupuntahan ko siya pagka-out ko galing sa trabaho. 4 times ko na siya pinuntahan sa kanyang pinagtatrabahuan para pauwiin siya para sa anak at pamilya namin. Pero bigo pa rin ako. Pag nagkita kami, pag-out niya, palagi niya akong iniiwasan at hindi na daw niya ako mahal. Pati ba naman sa inuupahan niyang room, hindi niya ako pinapasok at hindi niya gusto malaman ko kung saang room siya tumutuloy. Ang tigas daw ng ulo ko, di na rin niya ako mahal. Ganun lang ba kadali yun, Ate Lord? Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya sa akin. May shifting kasi siya, night shift caregiver, lalaki. Pina-video call ko yung anak ko sa kanya. Nakita ko ang ganda ng ngiti niya. Ibig mo sabihin dito, meron siyang ka-shifting na caregiver din na lalaki. Pag yun ang ka-video call niya, pag yun ang kausap niya, maganda ang ngiti niya. Parang walang nangyayaring problema sa amin. Okay. Ewan ko lang ano ang nagbago sa kanya, hindi naman siya ganyan dati, duda ko lang po.
Hirap kong manghusga sa asawa ko. Wala pa ako nakitang masama pero sabi nila pag ang babae daw ay lumayas, may masama daw ginagawa. Ewan ko lang po. Hanggang ngayon ay nalilito at naguguluhan pa rin ako. Ano ang gagawin ko? Ang sakit kasi ng ginawa niya, kung ipagpatuloy ko pa ba ito o hindi na. Hindi kasi siya nakikinig sa sinasabi ko. Parang one-sided siya. Maraming salamat po at pasensya na po sa Tagalog ko. Ayun nga, medyo nahirapan ako magbasa. Siguro ay may ibang dialect ka. So yung unang-una, yung tanong mo kasi dito, yung gano'n na lang ba yun? Biglaan na lang na umayaw sa'yo. Kung napanood mo yung video natin, yung mga rason kung bakit or mga posibleng rason bakit nagloloko ang isang misis, yun nga yung napapagod. Dito parang ganito yung nangyari sa asawa mo. So hindi ko alam anong meron sa inyo prior na lumayo ang loob niya sa'yo. So dito, wag mo nakatutok ka kasi sa ginagawa ng misis mo. Nakatutok ka rin kasi ano ang meron ngayon. So, i-analyze mo muna ano ang nangyari before. Naging ano ka ba? Diba? Maayos na asawa, naalagaan mo ba siya, nabigyan mo ba siya ng sapat na atensyon? Pag umuwi siya ng pagod, galing sa trabaho, tapos bumiyahe ng mahaba, uuwi siya, anong meron? May kakainin ba siya? Diba? Maayos ba yung bahay? Or, diba, kung galing ka rin sa trabaho pero mas nauna ka, meron ka bang kusa na, alam mo yon na ikaw muna ang magluto ngayon dahil nauna kang umuwi? Yung mga ganon. So, i-analyze mo yung sarili mo. Tapos, ano ba yung mga palagi yung pinag-aawayan na nabago mo ba? Yung mga ayaw niya sa'yo? Mga ganon. Marami yan. So, bago mo tingnan tong ginagawa ng misis mo, mag-analyze ka muna sa sarili mo. Kasi, kung ano ang meron. So, kung merong dapat i-correct sa sarili mo, then malalaman mo yan after mong mag-isip, after mo mag-analyze. Then kung kailangan i-correct, ayusin mo at ipakita mo sa kanya. Kung pupuntahan mo siya doon, ang maganda, ipakita mo na nagbago ka na or kung alam mo yon yung kasi makikibalita pa rin yan. So dapat ang mga balita na makuha niya tungkol sa'yo ay may pagbabago sa'yo. So kung wala namang dapat baguhin sa'yo, pero I don't think na wala ha, imposibleng wala. So sige, sabihin na natin for argument's sake, sabihin mo, wala kang pagkakamali, walang dapat baguhin sa'yo, talagang napagod na tong misis mo sa'yo. Wala nang pagmamahal, na fall out of love na to sa'yo. Kasi, alam mo, kung mahal mo ang isang tao kahit pa, alam mo yung hirap sa biyahe or what, okay lang din niya kasi mahal niya yung uuwian niya. So ito ay para sa akin, na fall out of love na sa'yo yung asawa mo, napagod na. So, ang arukin mo dito, bakit napagod ang emosyon niya, ha? So, panoorin mo yung video natin. Pinaliwanag ko lahat doon, bakit napapagod ang babae at bakit umaayaw. Ngayon, ito naman sinasabi mo na may ka-shifting siya, na caregiver din na lalaki. Shifting nga ibig sabihin, pagdating ng asawa mo, aalis yung isa. So, I don't think kung nagchat-chat naman sila, sa kanila na yon. Pero sabi mo, wala ka namang nakikita pa na ginagawang masama. So baka nag-overthink ka lang dito. Sa tanong mo, ang talagang nakikita ko, umayaw na lang talaga sa'yo ang misis mo. So kung gusto mong, nasa sa'yo yan, anong gusto mong gawin? Kung gusto mong isalba nga tong relasyon, ipakita mo kung ano man ang dapat baguhin. Pero kung wala nga dapat baguhin, kung walang mali sa'yo, sasabihin mo walang mali sa'yo. And then wala na talaga. Umayaw na talaga si misis. So ikaw ay mag-move on na lang. Okay? So thank you at alagaan mo yung iyong anak na nasa iyo. Pa-advise naman po Ate Lors kasi hirap na po ako sa ginagawa ng ka-live-in partner ko. Nang babae po siya tapos pinatawad ko naman. Kaya lang hanggang ngayon ay parang hindi niya makalimutan yung babae. Mahal na mahal ko po siya. Sobrang pag-aasikaso po ang pinaramdam ko sa kanya pero nagloko pa rin po siya. Sa ngayon po ay hindi nagpaparamdam sa kanya yung babae pero pinanghahawakan niya ang usapan nila na pag-uwi ng babae galing ng ibang bansa ay magsasama po sila. Ano po ang dapat kong gawin? Pakipayuhan naman po ako. Salamat po. Ayun, unang-una, niloko ka na. Tapos pinatawad mo. Tapos mahal pa rin niya yung babae o hindi niya makalimutan. Pero iniwasan na to ng babae. So kung iniwasan na to ng babae, for sure ayaw na ng babae dito. Pero depende pa rin yan. Pero kung wala kang nakikitang ebidensya na sila ay nagchat-chat,
malamang na umayaw na yung babae at yung asawa mo or yung ka-live-in o yung partner mo ang nagkakaroon dito ng pag-asa na baka maging sila pag uwi ng babae galing ng abroad. Kung napanood mo yung video natin about sa limerence, dito nagkakaroon ng obsession kapag merong ganito kasi merong uncertainty. Dahil yung asawa mo ay walang tigil ng kakaisip na gusto pa kaya niya ako. Makikisama pa kaya siya sa akin kapag umuwi siya. So yung kakaisip na yon nagiging obsession. And then yung hope, umaasa siya na pagdating ng babae sa Pilipinas ay magiging sila pa rin. So dahil dyan sa uncertainty at sa hope na yan, umaasa siya, kakaisip. So andun yung excitement, kaya yung atensyon ng asawa mo ay nandyan sa babae na yan kasi nandun yung excitement. While ikaw naman ay sobrang pag-aasikaso sa kanya, sobrang pagmamahal mo sa kanya, nandyan ka lang, kaya tinetake for granted ka. Kasi wala nang challenge sa'yo, wala nang excitement, kasi kahit anong gawin niya, pinapatawad mo naman. So kaya ganon, tinetake for granted ka. So siguro para sa akin dito, medyo baguhin mo yung approach, kasi hindi siya natatakot na mawala ka dahil wala namang sign na pwede kang mawala kasi mahal na mahal mo siya. Walang realization dito. Hindi siya mag-iisip na wag man babae kasi wala siyang nakikita na pag nang babae ako baka hindi ako patawarin. Pag nang babae ako baka layasan ako. Hindi eh. Ang meron sa kanya kahit anong gawin ko, kahit tuloy ko pa yung babae na kinahuhumalingan ko, andyan lang naman yan eh, papatawarin lang naman ako niyan. So medyo baguhin mo yung approach mo kasi sobra-sobra yung pagmamahal mo, sobra-sobra yung pag-aasikaso mo. So walang challenge, so kaya ka tinetake for granted. Ito pa, seryosong tanong to pero medyo matatawa kayo dito. Hindi ko rin alam ang sagot kaya ako video para tulungan nyo akong sagutin. Hindi na daw po tumatayo yung kay Mister. Ano daw po ang dapat inumin? So, wala po akong idea dyan. Parang, ang alam ko, di ba, merong Viagra, merong yung kay Rafi Tulfo, yung robust ba yon. Pero, ang alam ko, kailangan yan ng reseta ng doktor. So, kayo, ano ang maipapayo nyo dito sa ating nagtatanong? Thank you. Ayan, meron tayong question dito. Good day, Ate Lors. Isa ako sa mga followers mo. Tulad ng iba mong mga reels, nakaka-relate po ako. Naghiwalay po kami ng asawa ko last year. Alam ko na ako ang may kasalanan sa mga nangyari at tanggap ko po iyon. Ang gusto niya pong mangyari, magpirmahan kami sa barangay na wala akong habol sa lahat ng ari-arian namin, gaya ng bahay at sasakyan, pati na din po yung ipon namin sa bangko. Kung sakali po ba, wala na talaga akong karapatan na bumalik sa bahay at gamitin ang mga nandun. Wala naman akong balak manggulo, Ate Lors. Gusto ko lang din po malaman ang karapatan ko. Salamat at God bless po. Paki-hide na lang po ang identity ko, Ate Lors. Ayan, doon sa nagtatanong, no, sa totoo lang, hindi automatic na mawawala ang karapatan mo sa ari-arian ninyo. Kasi kasal kayo. So, kahit na ikaw pa ang may kasalanan sa hiwalayan ninyo, ang karapatan mo bilang legal na asawa ay nandun pa rin. At wag na wag kang basta-basta pipirma sa barangay. Kasi kapag pumirma ka sa barangay, parang isinusuko mo na lahat ng karapatan mo sa ari-arian ninyo. Hindi kasi ganun kasimple yon kasi una, kasal kayo. So ang property ninyo, kahit ano pa man yan, bahay, sasakyan, ipon, ang ibig sabihin ay sa inyong dalawa yon, pag-aari ninyong dalawa yon legally. Kahit sino pa ang nagkamali sa relasyon, hindi basta nawawala ang karapatan mong legal. Kapag pumunta ka sa barangay at nagpirmahan kayo at sinabi niya na nakalagay doon sa susulatin nyo sa barangay na wala ka ng habol sa kahit ano pa man, parang ibinigay mo ng kusang loob ang lahat ng iyong share at pwede kang mawala ng claim sa future. Huwag kang gagawa ng action ngayon dahil sa guilt feeling, dahil nagigilty ka, dahil ikaw ang may kasalanan sa hiwalayan ninyo at pipirma ka na lang basta-basta dahil sa guilt feeling mo na yan. Hindi porke ikaw ang nagkasala sa hiwalayan ninyo ay ibig sabihin ay kailangan mo nang i-give up lahat. Una siguro dito ay kumonsulta ka sa abogado para malaman mo ang eksaktong karapatan mo sa share sa conjugal property ninyong dalawa. At kung ano ang dapat na hatian talaga legally. Tandaan mo na ang iyong nararamdaman as guilt
feeling dahil ikaw ang nagkasala at ikaw ang dahilan ng hiwalayan ninyo, pero hindi yan basihan ng legal na desisyon. So siguro bago ka magdesisyon, tanungin mo ang sarili mo na kung mawawala lahat yan, lahat ng share mo sa'yo, kaya mo bang panindigan yan habang buhay. Maganda rin na inaamin mo na ikaw ang nagkamali sa hiwalayan ninyo, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong parusahan ang sarili mo habang buhay dahil dyan sa pagkakamali na yan. Oo, nandun na tayo, nagkamali ka bilang tao, bilang asawa, pero ang karapatan mong legal ay nandyan pa rin dapat. Malinaw yan na nakasulat sa ating batas. So, kumonsulta ka sa abogado. Pero hindi mo na-mention dito, talagang sabi mo hiwalay kayo, pero kung sakali lang na ito gagawin na magpipirmahan kayo sa barangay na wala kang habol, wala kang karapatan. Kaya to gagawin ay dahil para patawarin ka ulit ng asawa mo or para makisama ulit sa asawa mo. Para sa akin, malaking red flag to. At kung sa umpisa pa lang ganito na yung nilalatag ng asawa mo, kung sakaling magsasama kayo ulit, ako, baka parang impyerno ang magiging buhay mo dito sa araw-araw. Hindi kasi nabanggit sa tanong mo kung gagawin tong kasulatan na to dahil para patawarin ka or para magsama kayo ulit. Pero kung ganon, yun pa lang, umpisa pa lang sinasabi ko na sa'yo na mukhang sa umpisa pa lang masyado ng stricto ang datingan, lalo na kung araw-araw na kayong magkasama. So good luck sa'yo, mas maganda kumonsulta ka ng abogado. Thank you. Ayan, hello Ate Lors, pahide na lang po ng identity ko. May manliligaw ako, 3 years na siyang nanliligaw sa akin. May asawa siya. Nasa Pinas at may 5 anak. Pero yung asawa niya ay 3 beses nang nakipag-live-in sa iba't ibang lalaki. May verbal na usapan na magkanya-kanya na daw sila. Father ng mga bata ay nag-support financially sa mga bata. Tama naman yon. Parang nahuhulog na ang loob ko sa kanya kasi mabait at responsable. Kaso natatakot ako. Nasa US po yung nanliligaw sa akin. Doon siya nagtatrabaho. Ako naman po ay nasa Pilipinas at isang government employee. Please enlighten me, PM me, advise, and hide my identity. More power. Okay. So kung ganito, alam mo, kahit na may asawa na siya at sinabi naman na may verbal na usapan na nahiwalay na sila at tong asawa niya ay nakipag-live-in na rin naman sa iba at 3 beses pa at may usapan naman sila na kanya-kanya na sila ng buhay. So meaning, itong nanliligaw sa'yo ay wala naman ng commitment dun sa kanyang asawa. At ang maganda dito ay sumusuporta naman siya dun sa bata. So tama yon. So ito ay magandang senyales na mabuting ama. So, green flag yan para sa akin. Ngayon, kung 3 taon na kayong nagliligawan, nanliligaw sa'yo, alamin mo kung talagang seryoso sa'yo yan. Kasi kung talagang seryoso sa'yo ang isang lalaki, hindi yan papayag na puro online lang kayo. So, nakikitaan mo ba siya na nagpaplano siya na gusto kang makita? Pero bago yan, syempre magpaplano yan na gusto kang makita kung may nakikita rin na sign sa'yo na gusto mo rin siya. Kasi syempre bakit naman yan gagastos at pupuntahan ka kung wala naman siyang pag-asa sa'yo? So kung nahuhulog ang loob mo, para sa akin, bago ka makipag-commit sa kanya, ay mas maganda magkita muna kayo in person. Kasi iba talaga kapag nagkita kayo in person. So para ma-assess mo siya, so para makilala mo siyang mabuti. Siguro naman sa 3 taon na pag-uusap ninyo online, siguro naman video call to, ay nakapag-analyze ka na na-evaluate mo na anong klaseng tao siya. Pero iba pa rin kapag nagkita kayo. So mas maganda dito magkita kayo in person bago ka makipag-commit sa kanya. Okay, ito yung tanong sa atin ngayon. Good evening, Ate Lors. May live-in partner po ako pero hindi ko siya mahal. Tapos may classmate ako nung high school na may crush sa akin. Separated po siya and after 40 years, nagkita kami sa alumni namin. Okay, reunion. Sabi niya, ako daw yung pinapangarap niya na maging asawa niya. Niligawan niya ako, kami na ngayon pero LDR kami. Please don't mention my name, thank you. Ayun, so ngayon ay nasa pagitan ka ng 2 relasyon kasi meron kang ka-live-in partner pero hindi mo mahal. Ito namang karelasyon mo ngayon na LDR ay parang ito yung may crush sa'yo nung high school kayo. So nasa overlapping na relasyon ka ngayon kasi kailangan mo tong ayusin. Kasi sa totoo lang, hindi yun fair dun sa ka-live-in mo.
Sabihin na natin na hindi mo mahal. Sa ngayon, baka dati mahal mo yan. So ngayon, sabihin na natin hindi mo mahal. Pero may commitment ka pa rin sa kanya kasi magka-live-in pa rin kayo, magka-relasyon kayo. At habang nakikipag-chat ka dyan sa ka-LDR mo, cheating pa rin yan. Emotional cheating pa rin yan para dun sa partner mo, para dun sa ka-live-in mo. Sa totoo lang, yung mga ganyang reunion effect, napakalakas talaga ng dating yan. Malakas talaga ang feelings niyan. Kasi lalo na sasabihin sa'yo na noon, nung high school pa tayo, nung elementary pa tayo, ay crush na kita. So talagang ang impact niyan ay napakalakas. So baka matangay ka sa emosyon na ganyan, sobrang high. Kailangan mo munang i-test yan kasi in real life wala ka pa. Nagkita lang kayo sa reunion and then nagka-chat na kayo, then kayo na. So medyo aralin mo tong mabuti na baka natatangay ka lang sa excitement. Siguro ganito gawin mo, no? Kasi kung talagang hindi mo mahal yung iyong ka-live-in partner, bakit ka nandyan? So maging totoo ka na lang sa sarili mo at huwag mong dayain ang sarili mo na nag-i-stay ka sa kanya kung hindi mo siya mahal. So dapat ayusin mo muna itong current na relasyon mo bago ka makipag-commit sa iba, kahit na ba LDR yan o kahit na ba chat lang yan. Ang pinaka-urgent dito na dapat mong gawin ay kausapin mo yung partner mo, sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo na hindi na ako masaya sa'yo, na hindi na kita mahal, at ayoko na lokohin kita o lokohin ko ang sarili ko na nandito ako at nakikipagplastikan sa'yo. Mahirap itong gawin pero ito ang tama para sa respeto dun sa kapartner mo at para na rin sa respeto mo sa sarili mo na hindi ka nagkukunwari. Hanggat maaari bago makipag-commit dun sa bago na LDR, LDR pa lang yan ha, wala kang kasiguraduhan dyan dahil kailangan mong kilalanin yan in person. Sa akin lang, huwag mong pagsabayin. Kung kailangan mong isarado muna itong sa live-in partner mo or much better, i-work out mo yung relationship mo uli dito sa live-in partner mo. Kasi ito kilala mo na to subok mo na to. Kung sa tingin mo karapat-dapat na ayusin yung relasyon mo sa partner mo, then mas maganda ayusin mo na lang muna to. Kasi yung isa, fantasy pa lang to nasa fantasy ka pa lang dyan. Wala pa yan sa realidad. So kung magkasama dun mo palang makikilala or talagang nagde-date kayo in person, yung physical na nagkikita kayo. So, mas maganda talaga maging transparent ka dun sa live-in partner mo para malinis ang konsensya mo o ayusin mo ang relasyon mo sa kanya at tigilan mo itong ka-LDR mo. So, nasa sa'yo yan. Hindi ko alam ano ang sitwasyon mo. Sa ngayon siguro, wag ka munang tumalon sa bagong relasyon din. Bigyan mo ng space yung sarili mo bago ka mag-desisyon. Bago ka talaga totally makipag-commit dito sa ka-LDR mo, kailangan mo ng clarity. Linawin mo muna lahat ano ba talaga ang gusto mo. Kasi yung bagong partner mo, hindi ka sigurado dyan kung compatible kayo. Paano kayo in real life? Stable ba to? O baka naman dahil lang sa reunion feeling, yun nga sabi ko sa'yo, baka fantasy lang. At hindi ibig sabihin kapag halimbawa na pinili mo isarado itong relasyon mo sa ka-live-in partner mo, wala kang kasiguraduhan na magiging maayos itong susunod na relasyon mo. Actually, hindi susunod, karelasyon mo na ngayon So wala ka pang kasiguraduhan dyan kung magiging maayos yan. So timbangin mo kung mas magiging maayos kung i-work out mo na lang ang relasyon mo sa ka-live-in partner mo at titigilan mo yung LDR o tatapusin mo tong ka-live-in partner mo at itutuloy mo yung LDR. So, balansehin mo. Pero yun ang sinasabi ko sa'yo, tong LDR, nasa fantasy state ka pa lang dyan, ha? Wala ka pa sa realidad. So, ingat-ingat ka dyan. Ayan, meron tayong tanong dito. Hi Ate Lors, pa-advise naman, bakit mabilis akong ma-attract sa mas may edad sa akin? Actually, married po ako right now. I'm 51 years old at ang wife ko ay 63 years old. Kaso, mahirap pala mag-handle ng mas may edad sa akin. Yung tanong mo kung bakit ka na-attract sa mas may edad sa'yo, kadalasan may pinanggagalingan ito. Kasi kapag ka nakakita ka ng mas may edad sa'yo, nakikita mo kaagad or nararamdaman mo kaagad yung sense of stability, yung security. Okay? Kasi kapag mas may edad, may mas experience na, mas grounded, mas safe kausap,
napaka-komportableng kausap, lalong-lalo na kung nung time na naghahanap ka ng partner, talaga naghahanap ka ng seryoso at saka yung steady partner na. So kapag mas matured sa'yo, malakas ang dating sa'yo niyan. Tsaka kapag mas may edad sa'yo, mas alam na kung ano yung gusto eh. Wala nang ano, di ba? Paligoy-ligoy. Hindi ka na dumaan sa mga laro, hindi ka na dumaan sa, alam mo yun, drama-drama. Diretso na kaagad kasi matured siya eh. So, medyo magaan ang umpisa, medyo komportable. Tapos meron pang isang dahilan dyan na pwedeng paghugutan, yung familiarity. Posible na merong pattern, na posible na nagkaroon ka ng unang relasyon na mas may edad sa'yo, at naging komportable ka doon at nakita mo ang advantage nung time na yon. So naging pattern. Yung mga sumunod na nagugustuhan mo, kadalasan ay mas may edad na sa'yo. Pwede rin na meron kang nakita sa environment mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo na gano'n, na maganda yung takbo ng kanilang relasyon dahil mas may edad sa kanila yung babae. Hindi mali yung ganitong pattern mo na nagkakagusto ka sa mas may edad sa'yo, pero mas maganda pa rin na i-analyze mo pa rin kasi baka minsan nabubulagan ka lang or nabibigla ka minsan na meron kang attraction ay napagkakamalan mo kaagad na ito na yung tama para sa akin. Tapos may element din to ng validation. Siyempre, kapag kasi mas may edad sa'yo, alam na natin kung gaano ka, ka stable, ganun din ka confident, tapos pinili ka na mas bata. So parang nakaka-boost din yan ng self-worth. Pero ngayon nga, yung realidad na na-realize mo na mahirap pala mag-handle ng mas may edad sa'yo. Tama yan, kasi ang daming challenges. Lalo na babae ang mas may edad sa'yo. Yung misis mo. Unang-una kasi dyan, yung energy level ninyo. Magkaiba na kayo ng energy level. 51 ka, 63 siya. Kaming mga babae, nagsisimula kami ng perimenopausal namin ng 45, 50. Kadalasan yung iba, 50 menopause na. 55 menopause na. Tapos magkakaroon na yan ng hormonal imbalance. So pagdating dyan, naaapektuhan din yung pagtatalik, yung inyong energy level pagdating sa inyong activity sa kama. Yung expectation niya, possible talaga na magkaiba. Tapos, pwedeng meron kayong dito, possible control issue o yung dominance. I'm not so sure sa'yo, hindi mo naman naisama sa tanong, pero baka merong dominante na behavior na nagaganap sa inyong dalawa. Siyempre yung health issue nga, yan na nga, yung energy, yung lifestyle, yung priorities, yan. Baka pwedeng magkaiba kayo kasi halos 11 years yung pagitan ninyo. Parang nanay at tatay ko pala, 13 years ang pagitan. Kaya ayun, parang Tom and Jerry, panay ang away. Pero ang tatay ko ang matanda, ang nanay ko ang bata. So kahit na nagkakagusto ka sa may edad, kapag feeling mo naa-attract ka na, dahil kapag nakausap mo nagkakaroon ka kaagad ng attraction, medyo kontrolin mo yung sarili mo dahil kailangan makita mo muna kung compatible kayo. Yung pang-araw-araw na pagsasama, hindi lang yung initial na attraction. So ngayon harapin natin tong nahihirapan ka. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon, mas mabuti na kausapin mo ang asawa mo. Upuan ninyo yan. At sabihin mo sa kanya kung saan ka nahihirapan at ano ang kailangan mo na adjustment o kailangan mo mag-adapt. Meron tayong video dyan, yung 555. Itong 555 method na to, nasa YouTube natin yan. I-share ko sa iyo yung link. Ito yung conflict resolution. Yung 5 minutes kang magsasalita, 5 minutes siyang magsasalita, and then yung 5 minutes kayong dalawa. Isosolve nyo yung issue na inilatag nyong dalawa. So maganda na magamit mo tong 555 method na to pag kinausap mo yung asawa mo. And then kapag ginawa nyo tong 555 method na to, dun sa huli, dun sa conflict resolution ninyo, dun mo tingnan saan ba kayo nagkakaroon ng pagkakaiba, yung hindi kayo nagtutugma. Sa decision making ba? Sa lifestyle? Sa emotional needs? Sa sexual needs? So yung mga ganyan. Kapag nailatag nyo na or na-identify nyo na kung ano yung problema nyo, mag-meet kayo halfway. Magkasundo kayo kung ano ang mas magandang gawin. Pero kailangan dito willing kayong dalawa ha, hindi lang ikaw. Kailangan dalawa kayo magtatrabaho dito dahil hindi to magiging effective itong mga method na to kung ikaw lang mag-isa.
So, hindi mali na ma-attract ka sa mas may edad sa'yo, pero siguro ngayon hindi na pwede kasi married ka na, may asawa ka na. At hindi rin ibig sabihin na mali yung napili mong asawa. Ang ibig lang sabihin nito, meron kayong kailangang ayusin kasi nag-struggle ka kamo eh. So, kailangan nyo talagang upuan yan, gamitin nyo yung 555 method, and then good luck sa inyo.